Paano ka magsisimula? First and foremost, kinakailangan meron kang focus. Yung nasabi natin kanina na meron kang vision, meron kang determination, meron kang willingness, meron kang persistence. So, ilagay mo yan sa kahon. I-focus mo yan. As if yun lang ang nakikita mo. No? So, be a thermostat, not a thermometer. Yung thermostat, siya yung nagbibigay ng init o lamig. Di ba? So, ang thermometer, ikaw lang yung nagsusukat ng init at lamig. So, be a thermostat rather than a thermometer. Learn how to adapt to any situation, most especially, learn how to accept rejections. Nadadapa, So, no? dito Sa po maraming rejections, hindi na nagtutuloy. So, ito po, we should learn how to overcome this kind of attitude. Kasi, hindi po tayo magsasucceed sa ating goal. Kasi kung tayo ay pusong mamon, ano, nakita niyo mga pusong mamon kung nasaan kanilang yan? Heart, ano, matampuhin. No? So, dito po, kinakailangan, kung gusto nyong umasenso, kinakailangan, we are immune to rejection. No? Hindi mo sabing maging bato ka na. Ibig sabihin ay, lahat ng mga bagay na sasabihin o maririnig mo, take it as a positive criticism. Because through rejections, dun tayo lalakas. Ano? So, hindi ikaw yung magpapadala. Ikaw yung magdadala sa iyong environment. No? Of course, para malalim ang dahilan. Kahit sino naman may pangarap. Ano. Pero I believe kung ang iyong goal or vision ay malalim, lagyan mo ng deeper meaning o deeper purpose. So, gagawin mo ito dahil gusto mong mabigyan ng magandang future ang family mo. So, lagyan mo ng inspiration. No? Iba kasi pag malalim eh. And yung mga nakaraan mo, kung ayaw mong maulit, sino bang pinanganak na mayaman dito? O sinong mayaman na umalis sa atin? Di ba? Wala naman. So, kung ayaw mong maulit yung past life mo, I believe, no, gagawin mo to. No, mag-extend ka ng time para naman umangat-angat tayo sa ating buhay. No? Of course, ang ating mga anak, para magkaroon ng malalim na dahilan. Kung gusto mo mabigyan ng future ang iyong mga anak, no? Of course, gagawin mo to. So kung ayaw mong manatiling mahirap or kung gusto mong makatulong sa iyong mga kapatid, pati kapitbahay mo, pati anak ng kapitbahay mo, tulungan mo yan, walang problema. Pero ang sabi nga, paano ka makakatulong kung kulang pa sa'yo? So, power of the mind. So, I believe marami pong bagay ang nagagawa ng positive thinking. Mismong ako po, no, ito po ina-apply namin mag-asawa sa aming buhay. So, within a short period of time, nakita namin ng aming sarili na uh, we are more productive than before because of positive thinking. So, sabi nga po, ano, what you think is what you get. So, kung ano raw yung inisip mo, yun daw yung makukuha mo. Kung inisip mo ay ikaw ay pangit, magiging pangit ka talaga. Pero kung inisip mo ikaw ay mahirap, mahirap ka talaga. No, hindi ka uunlad. That's why isipin natin na kaya natin yan, tayo ay magwawagi. Lagi pong ganun ang thinking, ano? So, whatever we put in our minds, the body will just follow. Para yan nakaprogram eh. Diba sa robot? Dinesign mo siyang tumakbo, tatakbo yan. Di ba? So, the same thing with us. Kung nag-decide ka na ilagay mo sa utak mo na tumalong ka sa trend, talagang tatalong ka sa trend. So, napaka-powerful po nitong gamit. Ano? So, be very careful kung anong ilalagay mo sa isip mo. Kaya nga, huwag kayo mag-iisip ng mga bagay na kung saan ano po ay makakahadlang sa inyong pangarap. So, think positive. Think victory rather than defeat. Think increase rather than less. So example, ano po, meron pong isang grupo ng mga psychologists, vehicle nag-aaral ng po sila mind. ng, so sila po ay nagpunta sa isang isolated area. Una muna, nag-invento sila or gumawa sila ng isang medicine na yari sa harina. Harina lang, no? So pinalabas nila na ito ay effective, mas effective pa sa biogesic na kahit anong paracetamol na ino-offer sa market ngayon. So in short, dinala nila sa isang isolated area. Yung mga hindi na natatanaw ng gobyerno, kabihasnan kung tawagin. Noong sinabi nila, eto, mas mabisa pa to ito sa kahit anong gamot, libre lang po pamimigay namin. So, in short, ang mga tao ay nagkuhanan
At kinabukasan, tinanong sila, ano po ang naging epekto sa inyo? Ay naku, maaari po bang makahingi ng iba pa o ng extra pa dyan dahil po napakabisa, nawala po ang sakit ng ulo namin. Gumaan po ang aking pakaramdam. Eh kung tutuusin, ay yari lang sa harina yung gamot. So, ibig sabihin, may malaking epekto sa pag-iisip. Kung inisip mo na ikaw ay may cancer, magkaka-cancer ka talaga. Kung inisip mo na ikaw ay may sakit, lalo ka magkakasakit. So, ganun din sa atin, ano po. So, what you think is what you get. So, it's always better na ilagay po natin sa isip natin na kaya natin ng isang bagay. No? Of course, sa umpisa, may tinatawag na frustration. Ano ba yung frustration? Yung frustration ground, dito marami rin tayong may encounter na frustration. So, umpisa, especially pag tayo mag-start na mag-sale, ano? So, kapag po kasi mataas ang ating expectation, madali tayong ma-frustrate, in short. So, ano po ang solusyon? Babaan po muna natin ang ating expectation sa umpisa. Sinasabi nga, wala naman pinanganak na genius. So, mag-start tayo sa basic. So, i-apply po natin yung tinatawag na 10:1 ratio. Ang ibig pong sabihin noon, na sa 10 makakausap mo, isipin mo muna na okay lang na isa dito ang kumuha or isa dito ang magkaroon ng interest. No? Para nang sa ganon ay hindi tayo ma-frustrate. No? So, halimbawa, kung 1 2 3 nagdala ka ng kliyente, walang nangyari, susuko ka na ba? O nakaapat ka na, nakalima, o nakasyam ka na, susuko ka na ba? Hindi pa, kasi may pang-10 ka pa eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung dalawa ang target mo, ilan ang kakausapin mo? 20, 'di ba? So, out of the 20, alam mo na dalawa lang ang kukuha dyan. So, kung tatlo in-expect mo na ma-close mo sa buwan na to, ilan ang kakausapin mo? 30. 'Di ba? So, ganun po yun. So, hanggang sa bumababa yan, magiging 9:1 na yan, 8:1, 7:1, hanggang sa maging skills na yan. Pero doon pa lang naging skills through experience. The more you practice, 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 maper-perfect mo yan. So, doon pa lang magiging skills. And skills can be developed. Ang maganda niyan, yung skills mo kapag naging passion. When it turns to passion. Yung passion, yung bang tipong nag enjoy ka sa ginagawa mo. Halimbawa ko, hindi ako mapakali pag ako'y walang nakausap sa loob ng isang araw. No? So, ang maganda niyan, nag enjoy ka, no? Gumagaling ka, at later on, yung frustration mo, nawawala na.